Yes, ma'am. If there's one thing you'd like to tell to the administration or to President Marcos directly, what would you like to tell him, ma'am? I mean, it's obvious, ma'am. What's ibig sabihin? If there's... I mean, kung meron man ako sasabihin sa kanya, ang problema kasi si Claire Castro lang din kasi ang sasagot sa akin eh. Hindi rin naman ng Pangulo yung sasagot. Pero kung meron akong gustong sabihin sa administrasyon, ay hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa, at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yon by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin babango yung administrasyon at hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Promise totoong lasa ito, ma'am. So na... Promise totoong lasa. Noong 2019, grabe ang clamor ng tao. You parang sorry for, due to appropriate word to use, you disappointed them. Maraming frustrated kasi hindi kayo tumakbo. In fact, nasisi pa nga kayo for whatever we are experiencing now because you did not run. This time ba, ma'am, are we going to see that scenario again? Or kahit pa paano naman, mas nakakakita yung tao ng pag-asa na yung call nila, yung panawagan nila sa iyo, yung clamor pakiusap to run for 2028? Kung ang decision making lang naman ay para sa bayan lahat, wala namang problema. Ang problema kasi is that sa isang eleksyon, madami kasing factors. Hindi lang yung kagustuhan ng isang kandidato, nandiyan din yung factors ng pondo, machinery, at lahat na. Yes, nakita natin na pwedeng walang ganyan ang isang kandidato noong 2016 kay President Duterte. Pero iba kasi yung situation noong 2016 at iba yung sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban ngayon. Kasi mas demonyo yung administration ngayon as compared to sa administration. Thank you, Ma'am. Nako, na real talk ang administrasyon Mas demonyo daw ang administrasyon ngayon kumpara noon. Comment nyo na lang po ang inyong reaction. Kung sa bagay, sa ginagawa nila ngayon talagang malademonyo yung ginagawa ng administrasyon. Mantinang patutsada ang nooy Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng Palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin ang naging sagot ng dating gabinete ni Duterte sa report ni Virgil Parva. Nako, lagot dito si Claire Castro. Fake news siya dun sa 7 pesos na bigas Maraming pangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil saad ng COMELEC, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng batiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito'y ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mangako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas, habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, bumuelta ang isa sa gabinete ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro.
Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law. Ang purpose nun ay pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kumbaga, yung pagbili ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang eh. 15 piso yan. 4 na piso ang 1 kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Dagdag pa ni Panelo, lalo rang bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. This information mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. O Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. admin. Binigyang diin ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin kang kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Aling Clara, buti pa, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo. Sa Diyos at sa Pilipinas. Ako, Auntie Claire, mag-resign ka na lang daw. Auntie Claire ka talaga. Kabaligtaran ng tagapagpalinaw. Ikaw naman yung tagapagpalabo. Kaya Auntie Claire. Rosalie, bakit hindi pa tinatanggap ang complaint ng opisina ng House Secretary General? Monica, wala sa kanyang tanggapan sa House of Representatives si House Secretary General Reginald Velasco ngayong araw ng Huwebes, May 8 ng tangkaing maghain ng reklamo ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Ayan, maghahain ang Duterte Youth Party List ng impeachment complaint laban kay BBM. Pero wala yung tatanggap ng complaint. Okay, or complaint. Batay sa pahayag ng tanggapan ng party list, sina Ronald Cardema at Marie Cardema ang complainants, ang mag-asawa ang dating kinatawan ng Duterte Youth Party List. Endorse naman ang reklamo ng party list. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga banyaga. Gayunman, batay umano sa staff members ng tanggapan ni House Secretary General Velasco, ang House Secretary General lamang ang maaaring tumanggap ng reklamo. Kwestiyon naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre ang intensyon sa hakbang ng party list. Ilang araw ito bago ang May 12 midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may
may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Well, hindi nga siya kandidato ngayon. Pero sinisiraan niya yung mga Duterte para i-promote yung alyansa. At maraming paglabag na nakita doon sa pag-aresto kay PRRD. Kaya dapat talaga siyang sampahan ng impeachment complaint. Ganito rin ang tanong ni Senator Francis Tolentino, kaalyado ni PBBM. Yun na nga, kasi bakit kailan mag-i-eleksyon na? Di ba? So, distraction siguro. Wala pang tugon si House Secretary General Velasco kaugnay ng tangkang paghahain ng impeachment complaint sa kanyang opisina laban kay PBBM. Batay sa panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment, kailangang i-file sa Office of the Secretary General ang isang verified impeachment complaint ng sinumang miyembro ng House of Representatives o ng sinumang mamamayan sa pamamagitan ng isang resolution of endorsement ng sinumang kongresista. Monica, sa kasalukuyan ay nakabreak pa ang sesyon ng Kongreso at magre-resume sa June 2. Pero tatangkain pa rin ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint laban kay PBBM sa tanggapan ni House Secretary General sa susunod na Martes, May 13. Susubukan naman natin na humingi ng reaksyon sa ilang mga kilalang kaalyado ni PBBM dito sa isang campaign rally sa event. Pangunahin na si House Speaker Martin Romualdez, gayon din si Alyansa Senatorial Bet CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Balik sa iyo, Monica. Sa tingin ko, marami pang susunod dyan na impeachment complaint. Ang problema lang, hawak ni BBM ang Kamara. So ang tanong, uusad kaya sa Kamara ang impeachment complaint? Pero ang kagandahan nito, mag-i-eleksyon. Kapag kokonti ang nanalong kaalyado ni BBM, pwede siya ma-impeach. Uusad yan sa Kamara. Baka mapalitan din si Martin Romualdez. Okay, kung hindi pa kayo nag-subscribe, paki-click na po yung subscribe button, hit the notification bell para lagi kayo updated. Salamat po.